Ang ibabahagi ko po sa inyo ay personal ko pong karanasan noong bata pa kami ng mga kapatid ko. Taga-Samar po talaga kami, pero nung magki-15 anyos na po ako, ay lumipat kami noon sa Negros. Basta ang natatandaan ko, napalipat kami noon doon dahil sa trabaho ng tatay ko. Taga-roon po kasi talaga siya. Nanay namin ang taga-Samar. May nag-alok kasi noon kay tatay na isa niyang kamag-anak na dumuon na lang at maging kargado ng kanyang lupa. Marami po kasing pag-aaring lupa yung pinsan ng tatay namin. At dahil wala namang permanenteng trabaho si tatay, kung kaya pumayag siya. May bahay nang nakatirik noon sa lupang babantayan ni tatay. Kaya lang, luma na at yari lang sa kahoy. May ilang mga bahagi na rin ang sira, kung kaya kinumpunin niya pa iyon. Maganda ang naging usapan nila ng pinsan niya. Bukod sa ibibigay sa kanyang sahod kada katapusan ng buwan, ay maaari pa siya magtanim ng mga gulay at prutas. At kanya lamang babahagi na ng produkto yung kanyang pinsan na si Tio Berilio. Halos nakaisang buwan na kami doon sa bago naming tirahan, ay naging maayos naman ang lahat. Hindi na kami nakapasok pa noon sa paaralan dahil alanganin na, at nagpasya ang mga magulang namin na sa susunod na taon na lang. 3 na kami noon at kasalukuyang ipinagbubuntis ni nanay yung ika-4 naming kapatid. Bali akong panganay. Ang sumunod naman sa akin ay 2 lalaki. 1 taon lang ang mga pagitan namin. Minsan, habang abala si tatay at yung 2 kapatid ko sa paglilinis ng lupang aming tatamnan, ay naiwan kaming 2 ni nanay sa bahay. 10:00 pasado na noon ng umaga nang maisipan kong magigib dahil wala nang laman yung aming panga. Ang iniigiban namin noon ay 1 buwan. Lumalabas yung tubig sa ilalim ng mga ugat ng malaking puno. Siguro mahigit 100 metro din ang layo nito mula sa amin. Kaya may mahaba akong kahoy at doon ko'y sinasabit yung tali ng mga galon para marami akong madalang tubig sa isang igiban pa lang. Nang papunta pa lang ako doon sa malaking puno kung saan kami umiigib, ay may naramdaman na kagad akong kakaiba. Hindi ko rin maipaliwanag, pero noon lang ako kinilabutan ng ganon. Kaya panandalian pa ako napatigil sa paglalakad at tiningnan ko yung aking paligid. Medyo makulimlim kasi sa bahaging iyon dahil napapayungan ng makapal na mga dahon mula sa mga punong naroon. Nang iikot ko ang aking paningin ay wala naman akong nakita. Pero naramdaman kong nagtayuan talaga ang mga balahibo ko sa katawan. Pero nagpatuloy ako nang wala nga akong makitang anuman. Nang naroon na ako sa may puno at kasalukuyan na nagsasali ng tubig sa mga galon, ay bigla na lang mayroong sumilip na isang matandang babae doon sa gilid ng puno. Kaya nagulat talaga ako at napasigaw. Kitang-kita ko yung mukha niya. Maputla iyon na nangingitim ang palibot ng kanyang mga mata. At yung tenga niya ay may kahabaan na medyo patulis. Tapos yung kanyang buhok ay puti ng lahat at manipis, na para bang nakakalbo na siya. Maliit lang ang kanyang ilong na ang butas ay nakaharap, na para bang nakakatulad sa mga unggoy. At hindi ko makakalimutan yung kanyang mga ngipin na naninilaw at yung iba ay parang nabubulok na.
marumi iyon at sunggi-sunggi na mayroong nakapaloob habang yung iba naman ay papalabas. Tapos yung kamay niya na nakakapit sa may puno ay naglalakihan ng mga ugat na yung kanyang mga kuko ay parang hindi yata nakaranas na magupitan. Na halos magkulay itim na ang mga iyon. At tulad ng kanyang mga ngipin ay marurumi rin. At dahil nga sa sobra kong pagkagulat ay napatakbo na talaga ako at iniwang ko na yung mga galon. Noon lang ako nakaranas ng ganon sa buong buhay ko. Kung kaya, nanginginig talaga ako sa tindi ng takot. Humihingal ako nang makapasok ng bahay. Kaya nagtaka ang nanay ko kung ano ang nangyari sa akin. Kaya sinabi ko sa kanya kung ano yung aking nakita. Pero hindi naman ito naniwala. At sinabihan akong bawas-bawasan ko raw yung pakikinig ng mga drama sa radyo. Iyon kasi yung libangan lang namin noon. Di bali nang magkulang sa ibang bagay. Basta laging mayroon lang kaming ever ready. Yan yung sikat na tatak ng baterya noon na lagi namin pinibili. Ignorante pa kami noon pagdating sa telebisyon. Idagdag pa nga, wala pa kami ng kuryente. Petrolyo ang gamit namin sa mga gasera. Na kapag nakikita kami ng mga magulang namin na amin yung ginagamit para makapagsiga, ay talaga namang pinapagalitan kami. At yun na nga po, hindi ako pinaniwalaan ng nanay ko tungkol doon sa matandang babae na aking nakita. Kaya hindi ko na iyon ipinagpilitan pa sa kanya. At kahit sa tatay namin at mga kapatid ko, ay hindi ko na rin iyon ikinuwento pa sa kanila. Dahil baka pagalitan lang ako ni nanay. Pero yung ganong uri ng mga pangyayari ay makailang ulit pang nangyari sa akin. Kaya sigurado talaga ako na hindi iyon isang malikmata lamang o di kaya'y bunga lang ng malikot kong isipan o imahinasyon. Yung sunod ay nung minsang nangangahoy ako. Habang abala ako sa pangunguha ng kahoy at akin iyong itinutumpok sa isang lugar, ay bigla ako nakarinig ng nabaling tuyong sanga. Kung kaya, agad akong nabalingon. Pero wala naman ako nakita. Tumigil muna ako sandali dahil sa kinilabutan na naman ako. Hindi ko talaga gusto yung aking nararamdaman noong mga sandaling iyon. Naalala ko tuloy bigla nung aking makita yung matanda. Hinawakan ko ng maikpit yung itak at dahan-dahan ko yung iniangat. Dahan-dahan din akong lumingon at tumingin sa iba't ibang direksyon. Pero wala pa rin talaga akong nakita. Hindi na rin naulit pa yung tunog na aking narinig. Kung kaya kahit paano ay napanatag ako. Itinuon kong muli yung aking atensyon sa aking ginagawa. Nang biglang may nakita kong anino na mabilis na dumaan. Sinundan ko pa iyon ng tingin pero tanging kakahuyan lang ang naroon. Wala ring ibang tao na naroon maliban sa akin. Wala ring kahit anumang hayop. Dahil sa takot, ay hindi ko na ipinagpatuloy pa yung aking ginagawang pangangahoy. Nakontento na lang ako sa mga naipon ko at ako ay umuwi na. Minsan naman, nang maimbitahan kaming pumunta sa bahay nila Tio Perillo para dumalo sa kanyang kaarawan, ay ginabi na kami ng uwi. Magkakasama kaming lahat noon. Ang tanging ilaw namin noon ay yung tuyong dahon ng nyog na napulot sa daan at sinindihan at isang gasera. Nang nasapit na namin yung daan papasok sa bahay namin, ay bigla na lang umihip
ang malakas na hangin. Namuntik pang mamatay yung lahat ng pang-ilaw namin. Yung buhok ko nga noon ay napunta pa talaga sa harapan ng aking mukha dahil sa lakas. Dahil doon ay napahinto kami sandali. Pero wala pa rin sa loob namin na nagpapadya na pala iyon ng isang panganib. Nang malakas na hangin pa lang iyon ay gagagawa na ng isang makwak. Yan pong natatandaan kong tawag ng aswang doon sa amin. At nalaman lang namin may aswang na palang nakasunod nang humuni na ito mismo. Kaya ang tatay namin noon ay agad na napahawak sa kanyang itak. At tinapig niya kami papunta sa aming likuran. Takot na takot ang dalawa kong kapatid. Kahit nga ako noon ay ang lakas ng pagkalabog ng aking dibdib. Pero naisip kong dahil sa pangyayaring iyon ay siguradong maniniwala na rin sa akin si nanay. Nang hindi pa rin tumitigil sa paghuni yung aswang, ay hinugot na ni tatay yung kanyang itak at kanya itong binalaan. Hinamon pa nga niya ito na magpakita pero patuloy lang itong humuni. Na sa aking pandinig ay nag-iiba-iba ito ng direksyon na para bang nagpapalipat-lipat ito. Nakakatakot talaga yung tagpo na iyon. Dahil naisip kong napakabilis pala nitong kumilos. Kung hindi man, ay may kakayahan itong makapanlin lang. At pakiramdam ko nung mga oras na iyon, anumang sandali ay pwede niya kaming atakihin. Hanggang sa nagsalitang muli ang tatay namin, pero sa wika doon sa amin. Nang kahulugan sa Tagalog ay huwag kaming galawin dahil mga parente niya kami o kamag-anak. At matapos sabihin ni tatay iyon, ay narinig naming mas lumakas pa yung huni ng aswang. Kung kaya, lalo kaming natakot na magkakapatid. Pero pinakalma kami nila tatay at sinabing huwag na kaming matakot dahil ang ibig sabihin noon ay lumayo na yung aswang. Bagay na hindi pa namin noon maintindihan. Hanggang sa ipinaliwanag nila sa amin ni nanay nang makarating na kami sa bahay. Na kapag malakas ang tunog ng aswang, ang ibig sabihin ay malayo ito. At kapag mahina naman, ay nangangahulugan ito na malapit lang yung aswang. Pero tinanong din si tatay ni nanay kung bakit naman niya sinabi sa aswang na kami ay kamag-anak nito. Sumagot si tatay at sinabing nagpakasakali lang daw siya. Dahil may nakita siyang kamag-anak nung nasa Samar pa kami at naikwento sa kanya na pinaghihinalaang aswang daw si Tio Berilio. Pero hindi naman siya naniwala dahil kwento-kwento lang umano yon. Pero sabi niya, nung mga oras na iyon ay parang gusto na rin niyang maniwala. Sinamantala ko na noon yung pagkakataon at ikinuwento rin yung mga naranasan ko, lalo na yung tungkol sa matandang nakita ko sa aming pinag-iigiban. Kaya sabi ko kay tatay, baka naman hindi si Tio Berilio yung aswang, kundi yung matanda na siyang nagpapalak talaga sa amin at ayaw kaming tantanan. Pero biglang nagpaliwanag si nanay at sinabing, bakit daw kami nilubayan nung aswang nang sabihin ng tatay namin na kamag-anak namin ito. Kaya dagdag pa niya, malakas ang kanyang butob na si Tio Berilio yon. Lumipas ang ilang mga araw at naging mapayapa naman ang aming pamumuhay. Kaya napanatag kami at naisip namin na baka nga si Tio Berilio yon at nakapag-isip-isip na huwag na kaming gambalain pa pagkat kanya nga kaming mga kamag-anak. Pero isang gabi, habang papatulog na ako, ay bigla na lang narinig kong lumangit-ngit yung kahoy sa itaas.
Na nang mapatingin ako doon ay nakita kong parang mayroong nasa bubungan. Pagkat lumundo talaga iyon. Nang silipin ko yung aking mga kapatid ay kapwa na sila mga natutulog. At nang muli kong ibalik yung aking pansin doon sa itaas ay nakita kong bumalik na yun sa dati. Ngunit bigla namang lumundo sa ibang panig. O kaya nasiguro ko na mayroon ngang naroon. At bukod doon, nakarinig din ako ng mga pagtalos ko sa itaas. Kaya napabangon na akong bigla at napaupo. Nakiramdam pa akong mabuti. Maya-maya pa ay may narinig na akong huni. Pero kakaiba iyon sa huni na aking narinig nung sundan kami ng aswang nung galing kami sa bahay nila Tio Berilio. Para kasi itong nahahawig sa tunog ng butike. Pero mapapansin mo rin na may pagkakaiba kung pakikinggan mo yung mabuti. Gusto ko nang punta noon sila nanay sa kanilang silid upang gisingin. Pero nagdadalawang isip ako. Kaya nanatili pa ako sa pagkakaupo at nakiramdam. Hindi ko inaalis yung pagkakatitig ko doon sa itaas. Hanggang sa magpasya na akong punta na sila nanay. Pero pagtayo ko ay nakarinig ako ng nakakagimbal na tinig. Malakas iyon at nakakakilabot. Na nagmumula ang boses na iyon doon sa itaas. Natakbo akong pumunta doon sa kanilang silid at nakita ko mga dugo na nagkalat sa sahig at maging doon sa kanilang higaan. Gising pa pala sila pareho. Hawak-hawak ni nanay ang kanyang tiyan habang si tatay naman ay may hawak na kutsilyo at may pahid yun ng dugo. Nagpatuloy yung ingay doon sa itaas na para ba yung nataranta hanggang sa may kumalabog sa lupa. Sisilipin ko sana iyon sa bintana pero narinig ko nagsalita si tatay at sinabing madadala na raw iyon. Kung kaya napatingin ako sa kanya at hindi na lang sumili pa. Kinabukasan ay nalaman kong ang pakay pala ng aswang ay yung kapatid namin na ipinagbubuntis ni nanay. Sabi nila, tik-tik ang ganong uri ng aswang na mayroon umanong malahib lang dila na ginagamit para makuha yung bata sa sinapupunan. Makintab iyon na parang isang manipis na tansi. Ngunit malas lang ng tik-tik pagka laging nakahanda si tatay at nakasanayan na talaga nitong maglagay ng kutsilyo sa ilalim ng kanyang unan. Kung kaya nagawa niyang maputulan niyo ng dila. Nang sumunod na araw ay nagpunta sa bahay namin si Tio Berilio. May mahalaga silang pinag-usapan ni tatay. Napansin kong tuwid naman itong manalita. Kung kaya hindi siya yung aswang na naputulan ni tatay ng dila. Pero matapos ang pag-uusap nilang iyon, ilang araw lang ang binilang ay umalis na kami roon. Lumipat na uli kami ng tirahan. Buti na nga lang at may naawa at natalok din kay tatay na isa pa niyang kamag-anak. Kaya may natirahan kami at hindi masyadong nahirapan maghanap ng bagong malilipatan. Nung huli ay nalaman namin kinausap pala siya ni Tio Berilio para lisanin na yung lugar nila. Pagkatyahin pala ng asawa niya yung naputulan ni tatay ng dila. At yun din yung matanda na una kong nakita sa pinag-iigiban namin. Sabi ng kamag-anak ni tatay na aming nilipatan, marami pala talagang aswang doon sa lugar nila Tio Berilio. Pagkat lahi pala talaga ng mga aswang yung napangasawa nito. At awa naman ng Diyos, yung bago namin na natirang lugar noon ay hindi pinamumugaran ng aswang. Kung kaya, nakapamuhay na kami ng matiwasay.
hanggang sa nakapag-aral na kaming muli ng mga kapatid ko. Medyo maselan po ang ibabahagi kong kwento sa inyo. Bagaman karanasan pa po ito ng aking lolo Portin. Si lolo po kasi ay maraming lugar na narating noong nabubuhay pa siya. Hindi rin kasi maganda ang kanya naging pamumuhay. Nakapag-asawa nga siya ng 3 beses. At para bang lagi siyang sinusundan ng kamalasan pagdating sa buhay may asawa. Nang makilala niya yung kanyang 3 asawa, ay doon naman siya nanirahan sa lugar ng babae. Mahirap lang rin ang buhay sa kanilang probinsya. Wala silang sariling lupa na maaaring masaka. Kadalasan ay nakikitrabaho lang sila sa may mga sariling pag-aari ng lupa. Kaya si lolo noon ay lagi may sakong dala. At kapag may nadaraanan siya ng mga pananim sa kabundukan, ay napipilitan siyang manguha para lamang may makain sila mag-asawa. Medyo may edad na rin siya noong mga panahong ito. Nang makilala niya noong 3 niyang asawa, 50 mahigit na sila kapwa noong mga panahong iyon. At kahit labag sa loob niya ng kanyang ginagawa, ay napipilitan siyang gawin iyon. Kahit manok na makita niya sa daan, ay kanyang isinisilid sa sako. Hanggang sa tuluyan na nga niyang makasanayan ng ganon. Ang asawa naman niya ay nagtataka sa tuwing mayroon siyang naiuuwi sa bahay nila. Pero sa tuwing magtatanong ito sa kanya, ay sinasabi niyang bayad daw iyon sa kanyang pagtatrabaho. Minsan ay naisipan ni Lolo Portin na magpuntang muli sa bundok upang manguha ng mga ligaw na pananim na maaari nilang makain ng mag-asawa. Medyo nakokonsensya na rin siya kasi na manguha ng tanim ng ibang tao. Naisipan rin niyang gumawa ng mga patibong para sa mga hayop. Mas mainam na yung ganon kaysa magnakaw siya. Pero yung bundok na napili niyang puntahan ay hindi pa niya narating kahit minsan. Naisip niyang doon magpunta dahil sa tingin niya ay marami pang mga hayop na naninirahan doon. Pagkat malawak ang kagubatan na naroon at kitang-kita iyon mula sa malayo. Nahalatang hindi talaga napupuntahan lagi ng mga tao. Nang marating niya ang makapal na kagubatang iyon sa itaas ng bundok, ay namangha talaga ng panandalian si Lolo Portin dahil sa kanyang mga nakita. Naglalakihan ang mga punong naroon na halos lahat ng mga iyon ay napupuluputan ng mga malalaking baging at napakadilim sa lugar na iyon. Dahil na rin sa mayayabong na dahon ng mga puno, nakakaunti lang ang silahis ng araw na tumatagos doon. Sinimulan na ni Lolo Portin maglagay ng mga patibong para sa mga naninirang hayop na naroon. Nakapaglagay din siya ng ilang piraso sa iba't ibang parte ng gubat. Matapos iyon, ay sinimulan na rin niya ang maghanap ng mga ligaw na halamang ugat na maaari niyang maiuwi sa kanila para makain. At hindi naman siya nahirapang makakita. Pero habang nagbubungkal na siya, ay bigla naman siyang nakarinig ng mga boses sa di kalayuan.
kaya natigilan siyang sandali at nakiramdam. Napansin niyang habang tumatagal ay papalakas ng papalakas ang tinig ng mga ito. Naisip niyang papunta sila sa kanyang direksyon. Mabilis na tumayo si Lolo Portin at nagtago. Naisip niyang lumipat na lang ng ibang lugar. At hindi naman siya nabigo sa nilipatang bahagi ng kagubatan, pagkat nagkalat ang mga halamang ugat doon tulad ng mga kamote at singkamas. Nangangalahati na ang laman ng kanyang sako, ay ayaw pa rin niyang tumigil. Sinamantala niya ang pagkakataon dahil naisip niyang maraming araw din nilang mapapakinabangang mag-asawa ang mga iyon. Hindi na niya alintana kung saang panig na siya ng kagubatan napadpad. Ang tangi lang niyang binibigyan ng pansin ay yung mga halamang ugat na iyon, dahil ilang hakbang lamang ang pagitan ng mga ito. Kaya matapos niyang mabungkal ang isa, ay lilipat naman siya doon sa isa pa. Nalibang na ng gusto si Lolo Portin. Masayang masaya siya sa dami ng pagkain naroon sa gubat. At nang siya ay makaramdam ng gutom, ay huminto lamang siyang sandali at tinikman ang ilan sa mga nabungkal niya. Iyon na ang kanyang naging pananghalian. Nag-ihaw siya sa gitna ng kagubatan. At nang mapuno na ang sikmura, ay nagpatuloy siyang muli. Maya-maya, ay bigla siyang may nakitang mga bahay at narinig din niyang masaya silang nagkakaingay. Masaya sila nagtatawanan at nagsisigawan. Dahil sa kanyang pagtataka, ay mas lumapit pa si Lolo Portin. Hindi niya inaasahang mayroon palang mga nakatira doon. Sa kanyang paglapit, ay napansin niyang abala ang mga tao. Kanya-kanya sila ng mga ginagawa. Mayroon silang idinaraos na okasyon. Agad na naisip ni Lolo Portin. Kapansin-pansin din yung mga palamuting nakabitin sa mga puno. Bagaman kakaiba ang mga iyon, ay mas lalong lumakas ang hinala niya may nagaganap ng pagdiriwang. Kaya dahan-dahan pa siyang lumapit. Nais niyang makabahagi sa nagaganap na kasiyahan. Nagkaroon din siya ng interes na malaman kung ano kaya ang mga pagkain kanilang inihanda. Wala pa man, ay natatakam na siya. Hanggang sa mamataan siya ng isa sa mga ito, na dahil doon ay agad na natuon sa kanya ang kanilang mga pansin at tila ba takang-taka sa kanyang presensya. Natigil din bigla ang kanilang mga pag-uusap at pagtatawanan. Nagmagandang araw siya sa kanila at sinabing siya ay makikiraan lang. Dagdag pa niya, hindi niya sinasadyang mapadaan sa kanilang lugar at makaabala sa idinaraos nilang kasiyahan. Bigla namang tumalikod bahagya ang isang lalaki at tila ba tiningnan ang kanyang mga kasama. At nang muli itong umarap sa kanya, ay sinabi nitong wala siyang dapat ay kabahala. At kung nais pangaraw ni Lolo Portin, ay kanya silang saluhan sa kanilang pagdiriwang. Bagay na kanya namang ikinatuwa. Pagkat iyon naman talaga ang pakay at hinihintay niya, na siya ay imbitahin ng mga ito. Sinamahan siya ng lalaki papunta doon sa isang mahabang mesa kung saan din ito nakaupo. Nanlaki ang mga mata ni Lolo Portin nang kanyang makita ang napakaraming pagkain na naroon.
Pinaupo siya ng lalaki at inaya na siya nitong kumain. Wala namang sinayang pang sandali si Lolo Portin. Agad siyang kumuha ng mga putahing naroon at pinuno ang kanyang pinggan. Nang mapalingon siya ay nakita niya patuloy pa rin nagkakatay ang mga ito. Kung kaya naisip niyang marahil ay isa talagang malaking pagdiriwang ang kanilang itinaraos. Sa kasabikan niya sa mga pagkaing naroon ay hindi na niya napansin pa ang mga katabi sa mesang naroon din at kumakain. Sinulit na talaga yung pagkakataong iyon. Matagal-tagal na rin kasing panahon na hindi siya nakakakain ng masasarap na pagkain. Maya-maya ay biglang may humawak sa kanyang balikan. Kung kaya natigilan siya. Panandalian siyang huminto sa ginagawang pagkain at napatitig sa kamay na naroon sa kanyang balikan. Muntik siyang malaglag sa kanyang kinauupuan nang makita ang maugat na kamay na iyon na mayroong mahabang mga kuko. Ngunit pilit pa rin niyang pinakalma ang sarili. Nang iangat pa niya ang kanyang paningin, ay nakita niya isa pala iyong babae. Di siya makapaniwala, pagkat ang kamay na nasa kanyang balikan ay hindi angkop para sa isang babae, na ang akala niya talaga ay lalaki ang umawak sa kanya. Nagpakilala ito at sinabing siya ang may bahay ng lalaki na nag-imbita sa kanya. Maganda yung babae pero ramdam ni Lolo Portin na may kakaiba sa kanya. Umupo ang babae sa tabi ng kanyang asawa at sinabihan na siya nitong ituloy na ang kanyang pagkain at huwag mahihiya. Mapalad daw sila na magkaroon ng isang panauhin sa unang pagkakataon ng kanilang pagdiriwang. Bigla namang napaisip si Lolo Portin sa sinabing iyon ng babae, pagkat siya lang pala ang nag-iisang panauhing naroon. At ni minsan pala ay hindi sila nagkakaroon ng ibang tao na nakikibahagi sa kanilang mga pagdiriwang. Matapos makakain ay nagpasya na si Lolo Portin na magpaalam sa mag-asawa. Pero kinumbinsi siya ng mga itong manatili pa para sa kanilang pagdiriwang. Hindi naman na nagpumilit pa si Lolo Portin, pagkat naramdaman niya kaagad sa tinig ng lalaki na hindi talaga ito papayag. Kung kaya napalunok-laway na lamang siya. Di nagtagal ay nakita niyang unti-unti na nagkakatipon ang mga tao at nakatingin sa kanilang mesa. Biglang tumayo ang lalaki at mayroong sinabi na hindi naintindihan ni Lolo Portin ang kanyang lengguwahe. Napalingon siya sa gawin niyang likuran at napansin niyang mababa na at nagkukulay kahil na ang araw. Maya-maya pa ay bumalik na ang mga kalalakihang inutusan nung lalaki nag-imbita sa kanya. At nagulat siya pagkat may buhat-buhat na ang mga ito isa iyong katawan. At nakita niyang inilabag nila iyon sa isang mahabang mesang kawayan. Matapos nilang mailapag iyon sa mesa, ay nakita ni Lolo Portin na humihinga pa iyon, ngunit wala lang malay. Pagkat nakikita niyang umaangat ang sagawing tiyan ng hubad na katawan ng babae, gayon din sa may dibdib nito. Nung puntong iyon ay tila alam na ni Lolo Portin kung saan siya napadpad at kung ano ang mga ito.
Dahil sa edad niyang iyon, ay marami na rin siyang narinig at nalalaman tungkol sa mga aswang. Alam na rin niya nung oras na iyon na kahit ano pang gawin niya, ay hindi na siya papayagan pang makaalis ng mga ito. Bigla siyang nanlumo at agad na naalala ang asawa. Nilakasan niya ang kanyang loob at hindi na niya sinubukan pang magpaalam sa mga ito upang makaalis. Nanatili lang siya sa kanyang pinaupuan. Maya-maya ay nakita niyang lumuhod na bigla ang mga tao na nakaharap doon sa katawan ng hubad na babae. At napansin niyang unti-unti na nagbabago ang kanilang mga anyo. Matapos umusal ng lalaki, ay lumapit ang 5 kalalakihan doon sa mesa. Dala ang kanilang mga matatalas na itak. Napayuko na lang si Lolo Portin at inalis ang pagkakatitig doon. Pagkat ayaw niyang makita ang karumalduman na tagpong iyon. At narinig na lang niya ang sunod-sunod na taga. Namalayan na lang niyang nanginginig na siya dahil sa matinding takot. At nang iangat niya ng bagya ang kanyang ulo doon sa mesa, ay nakita niya yung mga sapal ng nyog at tubo. Magtaka siya kung saan na napunta yung mga masasarap na pagkain. At tila doon palang naging malinaw sa kanya na nalinlang siya ng kanyang paningin. Maging yung baboy na pinatay malapit doon sa may puno ay nawala na rin. At ang tanging naroon lamang ay yung katawan ng saging. Naramdaman niyang tumayo na rin yung asawa ng lalaki at narinig din niyang bigla itong nagsalita. At nakita niyang pumilos na yung mga lalaki may hawak ng itak at papunta na sa kanyang direksyon. Nagmamadali niyang tinukot ang halamang kinolekta niya na nasa kanyang bulsa. At nang mailabas, ay kaagad niya iyong isinubo. Hindi na siya nagdalawang isip pa na kainin iyon. Pagkat mas gugustuhin pa niyang mamatay na lang kaysa makatay ng mga ito at lakain. At bigla niyang naramdamang na manhid ang buo niyang katawan. Matapos na niyang lulukin ang nakakalasong halaman na iyon. At bumula ang kanyang bibig at bumagsak siya sa lupa. Ang huli niyang natatandaan ay yung tinig ng mag-asawa at ng mga lalaki na nagulat sa kanyang ginawa. At tila ba nanghihinayang ang mga ito at nais pa siyang isalba. Biglang naramdaman ni Lolo Portin yung lamig sa kanyang katawan dulot ng tubig. Naririnig rin niya yung masayang tunog ng agos nito. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, ay nasilaw pa siya sa matinding sikat ng araw. Wala siyang paalam-alam kung anong oras na ng mga sandaling iyon. Naramdaman niyang masakit ang kanyang katawan. At nang ibaling niya ang kanyang ulo, ay nakita niyang nasa gilid pala siya ng isang batis na nakalublog doon ang kalahati niyang katawan. Hindi siya makapaniwala na buhay pa siya. Pagkat ang buong akala niya ay matinding lason ang dulo ng halamang gamot na iyon dahil na rin sa turo ng kanyang ama. Naisip niyang bigla na hindi pala kumakain ng patay yung mga aswang na kanyang napuntahan, kung kaya itinapo na lamang siya ng mga ito. Tinulungan niya ang sarili. Naupo siya at sumandal sa isang malaking bato na naroon sa may gilid ng batis. Nagpahinga pa siyang sandali at nang kaya na niyang tumayo, ay nagsimula na siyang lumakad pauwi sa kanila. Matagal-tagal rin bago niya natunton ang tamang daan. At nang dumating na siya sa kanila,
ay nalaman niya mula sa kanyang asawa na magtatatlong araw na pala siyang nawawala. Kaya ikinuwento niya sa kanyang asawa ang nakakilabot niyang naging karanasan sa mga aswang na nagdadaos ng kanilang kapistahan.